Amen. Ang dami nating narinig na mga Bible verse. Pwede na siguro. Pwede na sermon. So marami na tayong narinig. Magandang umaga sa ating lahat. Happy. Ano ba ang new sa New Year natin? Ganun pa rin. Traffic kanina, pumunta ko rito din sa Vista Verde. Alam niyo may simbahan dyan sa Vista Verde, yung paakyat. Punong-puno yung mga simbahan. Sakto. Pag alas 7 pa lalabasan. Alas 7, tingga kami doon. Nakapila kami lahat. Bagong taon. Ang dami nagsisimba. Pagka bagong taon. Pampaswerte. Tama. Iba, pampaswerte. Pag inumpisahan mo daw sa tama, ay maganda yung daloy, sabi nga nila. Pero, puro paniniwala yung ating gabay. Maganda na bumalik tayo sa salita ng Panginoon, yung ating gabay sa umpisa. Kaya nga aking mensahe ngayon ay doon natin makikita. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 3:11. Pakipasa nga kay Kennedy yung may cellphone ba si Kennedy? Okay. So, dahil wala tayong TV, sa Bisaya pa, asay-asay lang to ngayon. Parang ulam lang. Wala tayong, Nakakapagtaka na si Jesus noon nakapag-sermon, walang PowerPoint, walang microphone, pero 3,000, 5,000 yung kaya niyang pangaralan ng sabay-sabay. Kita niyo yan, Paano kaya yun? Samantalang tayo dito ay konti lang, tapos minsan ay naka-mic pa. At hindi pa rin natin marinig. Hindi pa natin naiintindihan. Sige, suggestion ni tatay, tumayo daw tayo. Usually, ito ay tradisyon namin sa probinsya na sa pagbasa ng salita ng Panginoon ay tumatayo kami. So, pag mahaba isang chapter, mahaba habang tayuan. So, pasalamat tayo, isang verse lang to ngayon. Basahin ko po sa English, tas Tagalog mamaya. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Maaari na po tayong upo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Muli kami magnilay-nilay ng iyong salita. Amin pong pundasyon ito para po sa bagong taon. Gabayan niyo po kami, maintindihan namin, Panginoon. Turuan niyo po kami, buksan niyo po aming puso at isipan. Kayo po, Panginoon, magpaliwanag nito sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking pamagat ng title ko ng aking sermon ay Start Right in Jesus. Mag-umpisa ng tama kay Jesus. Paglasing ay nag-uumpisa ng may tama. Kung kayo ay uminom, sabi niya ni tatay, ay huwag tumikim dahil magkakatama ka talaga pagka Actually, sabi ni Lolo Nanong, si Lolo Nanong sa akin, huli niyang, natatandaan ko pangaralan sa akin, tatay ni nanay yon, tito ni Tita Rosie. Sabi niya sa akin, Apo, huwag kang titikim ng alak. Ang reason niya, kasi siya, kapag nakakarinig ng baso, nanginginig. Na-addict na siya sa alak. Tuba, yun, tuba. So, nanginginig siya pag nakakarinig siya. Kaya huwag kang magpapakita ng baso at tutunugin mo. Oras mo nang manginig. Pag nakakarinig siya ng kalansing ng baso, sabi niya parang ibang kanyang pakiramdam. Ewan ko lang kung figurative yon, pero sabi niya, ibig sabihin nun, addict na talaga siya sa alak. So sa kanya, hindi masaya ang handaan kapag walang alak. So naumpisan sa mali, tuloy-tuloy na magiging mali pagka ganon.
Ito yung naalala ko nung kilala niyo si Pastor Rupin, kung naabutan ng mga bata. Si Pastor Rupin, siya po ang aming pastor noon nung dito pa kami, doon pa kami sa kabilang church. Napansin din nila nanay siguro yon. Mga maliit pa kayo eh. Nagpipreach siya yung kanyang parang sinasakal siya dito. Mga ganyan. Oo, di pantay parang sasakal. So yung pala, yung kanyang butones, naumpisahan niya doon sa mali. Pagka nag-umpisa kasi sa polo ka na barong, kahit na anong polo, pag naumpisahan mo talaga sa umpisa yan na mali, hanggang dito yan, mali na, di ba? O di pantay. Kung ibabalik mo yan, dapat kalasin mo yan, umpisa ka sa tama. Or kung sa gitna ka magtatama, medyo meron dyan uwang. Di ba? Ang pangit tingnan. Kaya natapos yung sermon niya, tama yun ay, naalala niyo yun. So, alam ko nandun si Nanay Rupin noon. Basta ako, napansin ko yon. Parang, sa sermon niya, ang naalala ko yung kanyang polo. Yung, kung ano sinermon niya, hindi ko na naalala. Pero meron akong natutunan doon. Pag nag-umpisa ka ng mali, matatapos yun ng mali. So, yun ang naalala ko sa sermon. So, ngayong bagong taon, unang linggo, maganda na mag-umpisa tayo sa tama. So, ito, aking binasa ngayon, ang sasabi na mag-umpisa tayo sa tama. Sapagkat, basahin ko sa umpisa ulit, no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Isipin mo na ang pinakamataas na building sa city natin o sa inyo, bago pa man lagyan nyo ng isang bintana o maglatag ng isang palapag, mans na munang naghuhukay para lang maukay yung pundasyon. Itong bahay na ito ay bago tinayo, ginaba mo na lahat. Tapos, kung maalala mo yun, Wes, doon tayo natutulog sa church noon. Alam mo yun, maliit ka pa. Si Christ, maliit pa. Naalala mo yun? Oo, pastoral house, doon tayo natutulog nung ginagawa ito. At hinukay ito. Ang pagkakalam ko, merong tinatawag na foundation dito na biga. Tapos paikot, malalim yan na hinukay nila sino ba naghukay nito, Joey? Sila Ricky, no? So, hinukay talaga. Sinigurado na bago malagyan itong mga poste nito, kailangan meron siyang talagang pundasyon na matibay. Kasi kung hindi, yung malaking mga biga na yan, baliwala yan. Kikiwang tayo, babagsak ito. So, napakahalaga sa buhay na tama yung pundasyon. So, yung ating titiyakin ngayon, yung pundasyon na meron ka, kung saan yung buhay mismo na meron ka, yung ating paniniwala, ang ating basihan ng ating mga patakaran sa buhay, yun ba ay nakaugat doon sa tama? Kasi kahit na anong dekorasyon mo ng lagay ng kortina, maganda man yan, pero kung hindi ka sigurado at alam mo na pagdating ng baha ay rin yan, hindi ka palagay eh. Wala kang kapalagayan. So, sa mga engineer, ang una talagang inaano niyan, yung pinakapundasyon. Hanggat hindi nila makikita yung pinakamatibay na bato na pwedeng angklahan o kaya maglatag sila ng parang magsilbing pundasyon, tsaka pa lang sila magtatayo. So, ang verse na ito ay sinasabi ni Pablo, ito ay sulat ni Pablo, na ang buhay natin ay parang isang building project din. Ang dami nating oras na ginugugol sa pagde-decorate ng mga rooms, ng buhay natin, career, hobbies, social status, pagbablog ni tatay. Kung ano-ano man ginagawa natin, sabi ni Pablo, redirect ang ating attention sa pinakaibaba, yung pinakapundasyon. Pinapaalala sa atin ni Pablo na kung hindi si Kristo ang pundasyon,
delikado yung buong struktura. So yung ating structure ng buhay kung saan man nakalatag yan, ay hindi siya secure kung hindi si Kristo yung nalatagan. So ito yung may tatlong bahagi ako na katotohanan base doon sa binasa natin. So nandyan nilagay sinend ko sa Facebook, no? Balikan nyo na lang. Una, ang tatlong bagay na itinuturo sa talatang ito ay tungkol sa ating pundasyon. Una, start right. Ready na. Yung pag-start natin ay dapat naka Jesus sapagkat tinutukoy niya na sa Jesus sapagkat ito ay ready na. Kung mababansin natin na nabanggit ni Pablo na for no one can lay any foundation other than the one already laid. Sinasabi dyan na inilatag na. Ibig sabihin, hinihanda na ni Jesus yung pundasyon ng pagtatayuan. Sabi nga dito sa Tagalog, no, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaring ilagay maliban sa nailagay na. So, ibig sabihin na, ilagay na yung pundasyon, ready na. Meron ng inihanda sa Jesus na paglalatagan natin. Yung ating buhay ay meron ng pwedeng umpisahan. So, ready na, already laid, kung nababasa niyo dyan. Hindi mo kailangang imbentuhin ang paraan para maging tama sa Diyos. Hindi na pala natin kailangan imbentuhin kung paano tayo maging tama sa Diyos. Dahil si Jesus na yung nagtatama sa atin. Sabi diyan, hindi mo kailangang paghirapan para ma-earn ang favor niya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng magpagilas pa sa Diyos. Dahil yung ginawa niya ay ultimate na yun yung magiging basihan na tayo ay katanggap-tanggap. Tapos na ang work ni Jesus sa krus. Si Jesus ang pundasyon, ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng grasya. So ang ating katanggapan sa Panginoon ay hindi doon sa ating mekos-mekos. Ito yung ating pagtanggap kay Jesus. Ito yung ating pagsunod kay Jesus. Ito yung ating pinakapundasyon. Kung maglatag nga tayo ng pundasyon, pero hindi ka tumusok doon ka sa iba, at hindi mo sigurado sa buhangin, siguradong ano yun, di ba? Siguradong common sense, di ba? Common sense. Kapag ka magtatayo ka ng mga payag o kaya kubo-kubo, alin mas matibay doon sa buhangin o doon sa bato, mas matibay yan nasa bato. Diba? Yung mga iba nga, mas maganda nasa puno dahil yung puno nakaugat talaga yun doon sa sa kailaliman. Kaya mas matibay pa yung tree house kaysa doon sa nakatusok, nakapatong lang doon sa mga bato, sa semento. Mas matibay yung nasa tree house. Kung pipiliin ako, tree house ako kaysa doon sa nakaugpong lang. Pangalawa, hindi lang siya ready. Pangalawa, ito ay sapat na. Titingnan natin sa bersikulo mismo. No one can lay any other. Ibig sabihin, walang ibang option na mas the best. Sapat na. Nakalagay dyan, no other than one already laid. So, for no one can lay any foundation sapagkat walang makakapagbigay ng pundasyon na kasing tibay na kompleto na. Ito ay sapat na. It is exclusive. Ibig sabihin na exclusive ay ganito. Sa context na ito, ang ibig sabihin ng exclusive ay hindi ibig sabihin na nagmamaramot. Yung parang exclusive kasi para lang to sa certain people. No, hindi 'yun ang ibig sabihin. Kundi
Ibig sabihin nito ay walang kailangang idadagdag at wala nang pwedeng ipalit. Na-guess niyo yan? Wala tayong kailangang idagdag sa pundasyon para tumibay sapagkat yun ay matibay na. So, ibig sabihin, kung may nilagay ng pundasyon, si Jesus, hindi na tayo maglalagay pa ng ibang pang pundasyon para tumibay. Kasi parang, alam niyo bakit? Kung ang isang engineer, naglatag na ng pundasyon, tapos maglalatag ka pa ng iba, alam niyo, isang insulto yun sa engineer. Tama? Isang insulto yun sa engineer na hindi ka tagtiwala sa kanya. Gumawa ka ng sarili mong pundasyon at doon ka. At inilihis mo yung pagtatayo. Ang laking ano kaya no? So, paano pa kaya kung ang Diyos na nagsasabi na ito ang pundasyon si Jesus? Pero, sa iba tayo naglagay ng pundasyon. So, mamaya mapaliwanag natin ano yon, ano-anong mga yon sa buhay natin. So, ang ibig sabihin, ang exclusive means walang kapalit. Ibig sabihin, no other gods. Walang ibang pwedeng pampalit na magbibigay ng pundasyon sa buhay natin, kundi si Jesus. Sabi diyan, ito ay parang buhay. Ang pundasyon ng buhay ay pwedeng, ang iba ay subukan ng buhangin, kahoy o lupa, pero isa lang ang kayang magdala ng buong bigat. At yun yung matibay na pundasyon. Yung ibig sabihin ng exclusive. Walang dagdag, hindi kailangan na ng si Jesus plus pera. So alam niyo, ibig sabihin, ang hirap nun, di ba? Sa totoo lang, ang hirap kung nandito ka sa Maynila. Bawat kilos mo dito, pera eh. Lumabas ka lang dyan, sasakay ka ng tricycle. Magkano? Magkano tricycle? 12. Lalakarin mo yan, ilang minuto? 15? 30? 30 minutes. Talaga? 30 minutes? Kung mabilis pang puntang Paxton? 15-20. Baka nakamotor ka nun. Subukan natin minsan maglakad para sakto tayo. Sakto tayo. So, ibig sabihin, it's either lakarin mo, maubos yung oras mo, maubos yung lakas mo, pero mag-i-invest ka ng it's either strength or money. Bawat kilos mo ay dito sa Maynila, meron talaga. Sumakay ka lang ng Grab, sumakay ka ng motor. Ang hirap, no? Sa totoo lang, nung time ni Jesus, pwede kasi kailangan maglakad ka lang eh. Pwede naman talaga natin lakarin. Ang ganda ng daan natin. Sa probinsya, bukid, no choice ka. Lalakarin mo talaga papunta sa Uma, 1 oras, para lang makakuha ka ng pagkain. So, ang hirap sabihin, pagdating dito sa very challenging sa atin, nasabihin na si Jesus lang ang foundation. Minsan, parang ang lungkot-lungkot natin kung wala tayong 10 piso sa ating bulsa. Pero pag may motor ka, parang kahit sa angkat. Pero hindi ka mapalagay kung wala kang extra, kahit 100 pesos man lang. Kung sakaling makabangga ka, makasagi ka, pumunta ka sa palengke, di ba? Kung pumunta ka sa mall, nakakatakot na wala kang 500 sa mall kasi makasagi ka, makahulog ka. Pag pumasok ka sa SM, paglabas mo yan, bawas ka na ng pinakababa, 100, tama? Mahirap pumasok dyan nang hindi ka na hold up ni SM. Paglabas mo talaga, mababawasan ka. Kaya ako, hindi na ako pumapasok sa SM. Titingin na lang. Sa Shopee na lang ako. Sa Shopee na ako, add to cart na lang ako. Kaya 100 plus yung aking sa cart ko sa Shopee na pampasaya lang. Tapos maya-maya, hindi mo na type. Ialis mo siya hanggang sa napuno na lang yung, di ba? Matapos siya. Marami siguro ikang add to cart, nandun, Kasi ang saya, di ba? Babalikan ko to hanggang sa naiipon na siya. So, minsan, yung mga
na-acquire natin sa buhay, parang yun yung nagpapasaya sa atin. Parang iniisip natin, ito yung pundasyon natin. Na parang hindi masaya kung wala to. Parang, paano nga natin babalansehin na si Jesus ay sapat na? Yun ang doon challenge about isa sa atin. Na si Jesus ba ay sapat na? Sa totoo lang. Yung totoo pero sinasabi sa Biblia na si Jesus ay sapat na. Nung time niya, nung time natin ngayon, challenging ito. Hindi lang sa ating lahat, sa atin challenging ito. Dahil kailangan natin yung mga bagay-bagay. Pero sinasabi sa Biblia na si Jesus ay sapat na. So, pangatlo, ang pundasyon ay magdidetermine kung maganda ang kinabukasan mo. Tingnan natin si mga Diskaya, no? Alam natin na walang pundasyon kay Kristo, yung kanilang mga prinsipyo sa buhay. Tingnan mo yun, pinagmamalaki yung mga nakaw. Sino ba naman yung taong ngayon pinagmamalaki yung nakaw? Di ba? Tapos yung pinapakain mo. Di ba? Dapat kilabutan ka. Kinikilabutan nga tayo na mag-post sa Facebook na mali yung spelling eh. Tapos hindi natin na bantayan. Naku, baka kung ano sabihin ng ibang tao, mali ang na-post ko. Di ba, ingat na ingat tayo? Pero itong mga magnanakaw, hindi. Wala man lang kang nginig sa katawan. Pinagmamalaki pa nila na ito mga sasakyan. Binili ko yan dahil doon sa payong. Hindi mo, nakakakilabot, di ba? Na kahit nga yung kumuha ka nga lang ng mga bagay-bagay sa office, na public office, para gamitin mo sa sarili mo, dapat kilabutan ka eh. Dapat matakot ka. Pero parang nagmamalaki pa tayo, hindi. Ano naman to eh. Government naman to eh. Sa office minsan nakakatempe, may mga din scratch, di ba? May mga sobrang ballpen. O di ba, ballpen, dala-dala mo lagi. Mag-ingat tayo sa totoo lang kasi depende yan sa pundasyon mo eh. Kung kanino nakasalalay yung mga prinsipyo mo. So kung ano yung pinakaumpisa mo, pundasyon mo, yun yung magsasabi sa'yo kung ano yung future mo. So anong future na Diskaya? Ulong. Di ba? Iba yung pundasyon ni Biko eh. Pundasyon ni Biko, yung salita ng Diyos. Ano siya talaga, very principled. Kaya, tingnan mo, ang ganda. Sa atin dito, si Gatchalian, mga Christian yung mga yan eh. Pero sana, i-implement ba nila yung pagiging Christian? Hindi yung si Kristong pundasyon, pero parang kailangan pa ng extra para lang mapasaya yung mga tao. Nalulungkot ako sa daan natin, parang kabayo yung daan mula dito sa General Lewis. Parang, napansin niya Ate Rosie, parang, lagi ko naiisip yung mga Gatchalian pag dumadaan ako. Dati maganda yan. Paano nga ba, di ba? Di ba dapat yung serbisyo para sa ating mamamayan? Pero maganda naman yung iba. Yung kunyari, meron na itong tinatayo na 3A ba ito? E3S. So, ano bang S? Ibig sabihin? Service. So, hindi nyo alam kung ano yung mga S na yun, ano? Ha? Basta 3 S para sa mga social service. Something ganyan. So, at least meron na tayo dito. Pag nagkasakit ka, meron kang mapuntahan. Wala nga lang, doktor. So, dapat may doktor. Kahit may SSS pa dyan na 3, kung walang doktor, wala din. So, importante yon. So, yun, kailangan talaga na ang pundasyon natin maayos kasi yung ating serbisyo maayos. Kaya kung kukuha tayo ng mga taong magsiservisyo sa bayan, yung mga taong may magandang pundasyon, hindi yung matapang lang, hindi yung maraming pangako lang.
So sa susunod na eleksyon, tagal pa noon, 2028. Di natin alam kung nandito pa tayo noon. Importante na mag-umpisa tayo ng tama kay Jesus. Dahil kung ano umpisa natin, yun matatapos na maayos. Parang yung botones. Kung nag-umpisa ka sa mali, matatapos ka ng mali. Pero tama, yun, napakasimpleng personal na application. Meron akong nilagay dyan. Ang kapayapaan o peace ko ba ay nakadepende sa bank account ko o pera. Wala naman tayong bank account. Bank account natin, nandun kay Mrs. Di ba? Ang nasa pera ba o kay Kristo? Nung panahon kasi sa kanila, wala naman masyadong bangko. Talagang kay Kristo lang nakasalalay sila. Sa ngayon, ang dami kasing kailangan mo eh. Pag wala ka kasing pera sa isang buwan, wala kang kuryente. Wala kang tubig. Wala kang internet. Daming wala kang load. Wala kang communication. So, kailangan magtrabaho ka talaga. Ang dyan ay, doon na ba masyadong nakafocus? Ang iyong, ang iyong buong buhay. Dito, ma-attend tayo. Ilang minuto lang tayo mag-attend dito ng pagsamba, di ba? Mga 1 oras. Sa 1 linggo, puro trabaho na yan. Di ba? Tingnan natin. Sa bawat oras ba ay inuumpisahan natin ng pasasalamat kay Jesus? Kahit doon na lang yung papuri. Dahil kung linggo lang ating ang pasasalamat sa Diyos, parang konti lang. Konti lang yung ating pagsamba talaga. So, ang pagsamba para sa akin ay dapat araw-araw. Sa bawat ginagawa natin, i-dedicate natin yon sa Jesus, sa Diyos. Kahit sa pag-aalaga. Pag-aalaga pa lang ng 3 anak, hirap, no? Medyo mabigat, no? Sasabihin mo lang sa sarili mo, para sa iyo na lang to, Lord. Oo. Para sa kinabukasan na lang ng mga bata na ito, na pagdating ng araw, ay magiging, sila, mabuting mga tao pagdating sa future. So, kahit na mahirap lang, itinaguyod yung mga anak na sumusunod sa Panginoon ay laking accomplishment na yun. Yun ay naumpisahan dahil doon sa trust ni Jesus. So, salamat doon kila nanay, sa kila tatay. Nag-umpisa sila doon. Lumaki ako doon sa Sunday school. So, parang natanim na sa kahit paulit-ulit, kahit ayaw mong makinig, kahit tinatamad ka, kahit everyday na parang merong kay Lolo kasi lumaki ako kay Lolo na alas 5, gigising yung mananalangin. Ang tagal. Inaantok ka pa pag bata ka. Sarap matulog. Araw-araw yon. So, yung pundasyon na itinanim ng lolo, na bagamat yung isa kong lolo ay adik sa alak, may isang lolo naman na nananalangin para sa kanyang mga anak at mga apo. So, at least na balanse. Pero, nakausap ko rin si Lolo, siya yung pinakamabait na nakita kong lolo, sa totoo lang. Kanalasing ko. Mabait yon sa akin. Si Joey, doon ka lumaki, naabutan mo yung Joey, di ba? Si Lolo, si Joey, doon siya lumaki. Kasi malaya siya doon, hindi siya nakakarinig ng kung ano-ano. Hawig nga daw. Hawig nga daw. Pag doon ka sa isang lolo, makakarinig ng kung ano-ano. Masakit man, pero tama yung sinasabi. Magkakatama ka eh. So, balanse. So, pangalawa, ang kahalagahan o yung worth ko ba ay nakasalalay sa opinion ng tao. Ibig sabihin, binibigyan ko ba ng kahalagahan na aking sarili doon sa kung ano sinasabi ng tao o kung ano yung nararamdaman kong pag-ibig kay Jesus. Magandang anuhin natin yon. Una, kanina, yung kapayapaan mo ba ay nandun sa iyong pera o nandoon sa inaasahan mo kay Kristo? Pangalawa, yung bang pagkatao, yung kahalagahan mo, yung proud ka sa sarili mo,
ay hindi dahil doon sa sinasabi ng tao, kundi kung ano yung nararamdaman mong pag-ibig ni Jesus sa iyo. Magandang doon nakabase. Pangatlo, binubuo mo ba ang iyong kinabukasan o binubuo ko ba ang aking kinabukasan sa sarili ko lang na plano o doon sa mga pangako ni Jesus? Minsan kung ano-ano yung ating ginagawa na mekos-mekos, hanggang sa sumakit na yung ulo natin sa kakaplano, hanggang sa lumipad na nga lang, sabi nga ng iba, na parang itong eroplano. So, maganda na kung ano yung pangako ni Jesus, yun yung ating pinagbabasihan. Bilang konklusyon, ito lang, ang simple lang po yung konklusyon na ginawa ko. There is only one correct starting point, and it is in Jesus. Walang tamang umpisa kundi kay Jesus.